Ang susunod na vlog ko ay sample of master list for HSC documents. Kasi yung previous vlog ko, yung title ay How to Become a Safety Officer. May nag-comment doon, shoutout sa'yo, PH Political Insights. Ang sabi niya, boss, request naman, pakishare naman ng topic about master list ng safety documents requirements. Thanks, boss. Sana mapagbigyan mo ang request ko. Magka-idea lahat ng safety practitioners. Sige, pagbibigyan kita. PH Political Insight. Ito na ang sample of master list for HSC documents para sa new construction project site. Una, pre-qualification of principal contractor. For example, yung trade license. Kasi sa trade license o business permit, diyan nakasaad kung ano ang mga pwedeng lang gawin lang as per sa business permit sa trade license nila. Kalawa yung ADO certificate. Kailangan hanapan mo sila niyan para malaman mo kung registered sila sa Abu Dhabi lang sa regulatory. Kung mayroon mo silang international certificate, ISO certificates, yung tatlo. Yung safety, environment, saka quality para may international standard sila. Ito naman ang pangalawa, yung project contract approved between ng client at contractor. Kung meron silang kontrata na approve. At ang ikalawa ay ang project insurance. Kung sakaling may mangyari, insured ang yung mga tao tulad ng property damage, injury, accident, fatal accident. At ang pang-apat ay HSC plan. Ito ang manual ng construction site. At ang panglima ay OHC management system, environment management system, quality management system. At yung sabi ko na pong approved sila sa ISO ay meron na sila neto. Bakit safety kasama yung quality management system? Kasi minsan ang root cause poor quality ng material. Kaya dapat nating isama ang quality management system. At ang pang-anim ay SSC policy, environment policy, and quality policy. Add mo na din ang no smoking policy kasi makikita mo sa ISO Standard Annex SL clauses number 5 leadership. Makikita mo sa 5.2 paano gagawa ng policy. At number 7 ay target and objectives. For example, January 2025 to January 2026, tatanungin mo sila kung na-achieve nila ang target and objectives nila. Hanapan mo din sila ng number 8, SOP, Standard Operating Procedure. And number 9, MSRA, Method Statement and Risk Assessment, each activity para ito ay clear. At number 10, PTW nila, yung permit to work nila, yung each activity rin. Like, number 11, competency third-party training. Katulad ni safety officer, ang first aider mo, ng firefighter mo. At ang number 12 ay hanapan mo sila ng minutes of meeting, management review. Kasi nakasaad din ito sa ISO Standard Annex SL, number 9, management review 9.3. At number 13 ay SSC form and checklist. For example, safety induction form, SSC daily observation, warning letter form, fire extinguisher checklist, equipment, and extinguisher checklist, etc. At number 14, incident investigation and reporting. At number 15, emergency procedure. For example, lalapan sila ng mock drill nila o fire drill, earthquake, o etc. Pero dito, mandatory ang heat stress. Lagyan mo na rin ng with emergency contact number para makaresponse ka agad si ERT. Number 16, ang waste management system. Dito, mahigpit sila about sa mga waste. Kailangan talaga separate at merong designated area at collector direct to the Abu Dhabi Waste Management Center. Ang number 17 ay SSC weekly and monthly statistic report. Ayon sa ISO Standard Annex SN number 9 performance evaluation. Doon mo makikita ang performance nila. At ang number 18 ay internal and external audit. Hanapan mo sila ng record na ito. At kung nagustuhan mo ang video na ito, pakiclick mo naman ang like and subscribe. Pakiclick ang bell notification para updated ka sa mga susunod na video ko.
Kaya sa summary, ito ang listahan ng mga requirements sa bagong construction site. At kung gusto mong kopyahin, pwede mo munang i-pause ang video para makopya mo ito. May sarili kang kopyahan. At kung meron ka namang idea, pwede mo ring paki-comment sa comment below. At kung may request ka naman, pwede mo ring i-comment para sa susunod na vlog ko, ito ay ipapaliwanag ko. Salamat!